Okay, big man. Rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Okay, good day mga ka-airsoft. Good day po sa inyong lahat, mga ka-big man. Okay, good afternoon sa inyong lahat mga ka-airsoft. Ngayon, magdadaos na naman tayo ng another review and unbox ng unit ng ating mga ka-airsoft. But before that, no? Okay, shout out, good day and good afternoon doon sa mga ka-airsoft natin na pupuntahan namin by tomorrow dyan sa lugar ng Norte. Okay, pupunta kami sa Porac, Pampanga, syempre. After ng Porac, didiretso kami ng Cabanatuan, Nueva Ecija, no? Sandali, nasa na ba yung listahan ko? Okay, kung di ako nagkakamali dyan sa lugar ng ng Bantog Norte at saka dyan sa lugar ng Bongabon, no? Pero itong mga ka-airsoft natin, masyadong mababait, maintindihin, no? Okay lang sa kanila makipag-meet somewhere na mas malapit doon sa mga lokasyon nila, no? So actually pabor sa amin yun, kumbaga para hindi na rin kami masyadong lalayo kasi alam mo naman dyan sa lugar ng Cabanatuan, madalas dyan napaka-traffic, no? So makikipag-meet sa atin sila sa lugar na hindi naman masyadong malayo sa kanila, hindi rin naman masyadong malayo sa amin, no? Bale, ang total ng ka-airsoft natin bukas is 4 na ka-airsoft yung pupuntahan natin. Ang pinaka-last namin na ruta is yung dito sa lugar ng San Rafael, Bulacan. Okay? Porac, Pampanga muna. Then after ng Porac, Pampanga, so lilibot kami, iikot kami papuntang Cabanatuan, papuntang Nueva Ecija. After ng sa Nueva Ecija, dalawa yon, no, yung ating ka-airsoft dyan, San Rafael, Bulacan. Pauwi na yon, no? Hindi ko alam, pero sana wag naman kami masyadong ma-stuck sa traffic, wag naman kami masyadong ma-traffic by tomorrow, no? Para hindi naman kami, syempre, gabihin din, okay, no? Tapos, ngayon, review and unbox tayo, syempre, napakasarap, napakasaya. Unit ng ating ka-airsoft from different province. Tapos ngayon, makikita nyo yung difference ng budget meal versus the AW Custom. Ano ba to si AW Custom? Iyan ang inyong malalaman. Para sa mga hindi nakakalam, i-discuss ko, ipapakita ko sa inyo. Lahat ipapakilala ko sa inyo yung kung ano ang meron, kung ano si AW Custom. Okay? So, before that, nandito, na-view ko kayo mga ka-airsoft. Yung mga gusto magpa-shoutout dyan, magpa-shoutout lang, no? So, willing naman akong basahin, willing akong paano ba to? I-announce kung ano yung mga dapat nating i-announce, yung mga batiin, kung ano yung dapat, kung sino yung dapat nating batiin. Okay, no? Shoutout po, Mr. Alcantara Pisebre. Okay, ang ganda naman ng pangalan ni Sir Alcantara Pisebre, no? Si Sir tayo na lang ako para mas maganda, mas masarap. Okay, no? Yan, okay. Si Mr. Alcantara Pisebre is ang owner ng budget meal, no? Budget meal na 2011 series, no? Ipapakita ko sa inyo kung ano yung meron tong budget meal na to, kung ano yung pros and cons na pwede nyong ma-encounter dito sa unit na to. Okay, then shout out another, hindi ko alam kung collector to, pero dalawang unit na kinuha niya, no? So, isa raw kay misis niya at isa sa kanya. Okay, no? Dalawa silang maglalaro, dalawa silang magpa-firing. May kasama to, no? May kasama sila na ganito na target, no? May kasama silang target plates at saka 3 piraso nito. Ano ba to? This is a popper target, no? So, nilalagay ito, minamounting to kung saan mo gusto, iba-ibang direction, iba-ibang lugar. Hindi siya pinagtatabi yung 3, ha? Iba-iba, no? Para mas maganda yung paggalaw mo, no? Mas masasanay mo yung proper na paggalaw while playing your airsoft. Okay? Yan.
buksan nga natin yung ilaw para maganda naman. Sandali mga ka-airsoft pa, bubuksan ko lang yung ilaw. Pasensya na kayo kasi wala yung aking director today, no? Kaya kung mapapansin nyo, ako lang ang kumikilos ngayon kasi wala sila dahil merong ginawa lang, no? Na mamaya naman nandito na rin yun. Okay, no? So, shout out Alvin Estacio. Ayun, shout out Sir Alvin Estacio. Ito na po yung unit mo, yung gagamitin nyo ni Madam, no? The 2011 High Kappa Infinity 5.1. Dalawa kayong gagamit, isang silver edition at isang black edition, no? Wow, grabe to, ang bibigat ito unit na to. Ngayon ko lang nahawakan ulit itong mga unit na to. Solid na solid sila, no? Why solid? Yan ang ipapaliwanag ko sa inyo. Yan, no? Isang silver at saka isang black. Napakaganda niyan. Okay? Napakabihirang-bihira nitong mga unit na to. Napakabihirang-bihira ang nagre-request kasi syempre bukod sa marami tayong magaganda, ay marami tayong mas magaganda. Simple kasi itong forma nito, pero in terms of palakasan, pagandahan ng performance, talaga namang papalag din sila, no? Yung AW custom na mga Infinity 5.1. Okay, yan, no? Okay, so dire-diretso na tayo. Si Mr. Pisebre, ang unit niya is the 2011, no? Alcantara Pisebre. So, ang unit niya is the 2011 budget meal. Okay? So, bakit naging budget meal tong unit na to? Ano bang meron yan, big man? Kaya naging budget meal tong unit na to, it is because yung maker na rin, no? China ang maker nito. So, yung quality, ito. Let me, parang ang gulo ng buhok ko. sorry. Bigla ako, kasi, nagmotor kasi ako bago mag-live, no? Nagulat ako sa camera, parang ang gulo ng buhok ko. Pero okay lang. Yan talaga ako eh. What you see is what you get, no? Walang pagkukunwari. Okay, no? So, China unit. Nasaan ba? Penging ako gun stand. Yan. Okay, this is a China unit. Cheap quality, low budget. Yon. Okay, no? Ang mga China unit, hindi ko masasabing hindi ko pwedeng i-claim na newbie pistol, starter package, starter pistol, newbie set, no? There's no such thing as gamit ng newbie, no? Lahat ng airsoft pwede ang isang newbie, ang baguhan sa airsoft, pwede namang mag high-end agad. Pwedeng mag mid-end class agad. Okay? Hindi ibig sabihin na newbie ka, dapat mapunta ka dun sa mura lang, sa mumurahin, dun sa budget meal. Hindi ganun yun, no? Hindi porket newbie ka, magtsatsaga ka dun sa mga budget meal. Okay? Bakit ba yung isang unit naging budget meal? No? Ito, sasabihin ko sa inyo yung totoo, ha? Hindi tayo magbobolaan, mga bossing. Didiretsahin ko lang kayo. Sorry para dun sa mga merong gamit itong ganito, no? Pero didiretsahin ko lang kayo, no? Hindi tayo magbobolahan dito. Bakit ba ang isang unit nagiging budget meal? Bakit tinatawag na budget meal? Tinatawag na budget meal yung isang unit dahil ganito. Cheap yung materials na ginamit sa kanya. Kumbaga, mura or hindi ganun katindi, hindi ganun katibay. Okay? Kaya mahanay dapat dito. Yan. Para kita yung feature unit. Kita ba? Yan. Okay, no? Kaya siya masasabing budget meal kasi hindi ganun katindi, hindi ganun katibay yung unit. Okay, no? Sorry dun sa may mga unit na ganito, pero alam ko hindi kayo nag-enjoy dun sa unit nyo. Alam ko nakaka-experience kayo ng mga glitch, ng mga defect ng unit na ganito, no? Yung mga budget meal. This is a ENC
ENC to na pistol na 2011. So, hanggat maaari, gusto ko sana sa mga newbie, wag silang mapupunta sa ganitong mga unit. Kaya lang, minsan talaga mayroon tayong ka-airsoft na hindi nagtitiwala dun sa mga sinasabi natin, no? Kahit sabihin mo na, sir, baka pwedeng wag na lang yan kasi baka sumakit ang ulo mo, baka maya sira, di ba? Kahit sinasabi mo na ganun, minsan parang feeling nila mas alam nila eh. Pero pag ganun ang customer, syempre wala na tayong ron. Kumbaga hindi na natin para para pangunahan pa yung gusto niya, di ba? Eh di kung ganun ang niya, eh di bigay na lang natin, di ba? Ayan, katulad niyan, this is the unit, no? 2011 China edition ENC na 2011, no? Okay, kung makikita ninyo, kasa natin. Itong unit na to is stand alone, wala siyang compensator. Tingnan nyo, at saka hindi siya naka-fix barrel. Ayan. Okay, no? Yan. Hindi siya naka-fix barrel. Ang tanong, Big Man, bakit hindi mo i-fix barrel? Di ba nag-fix barrel ka naman? Hindi na rin advisable i-fix barrel to mga ka-airsoft kasi nga, China siya. Cheap quality siya. No? Kumbaga, parang hindi worth it. Papatibayin natin yung barrel, papagandahin natin yung performance ng barrel, pero soon masisira rin yung ibang parts niya. Okay? Masisira rin yung nozzle niya, mababasag yung nozzle niya, mapipingas yung blowback housing niya, masisira, mabibitak yung disconnector niya, yung mga sear niya, 'di ba? Masisira at masisira rin. Kaya hindi advisable na i-fix outer barrel itong mga ganitong unit. Maraming ka-airsoft na nagme-message sa amin kung pwede raw bang ipa-fix barrel itong ganitong unit. Yes, pwede naman, no? Wala naman makakapigil, syempre, kung gusto mong i-fix barrel, eh, no? Pero lagi namin sinasabi, hindi advisable. Actually, pwede kong tanggapin yung mga nagpapa-fix barrel. Pwede kong tanggapin lahat, eh. Kaya lang, ang tanong, hindi lahat ng pinapa-fix outer barrel na unit is worth it, sulit, or kumbaga, paano ba sabihin to? Hindi lahat masasabi nating tama or dapat i-fix outer barrel, no? Although ganito pwede kong perahan pwede kong pagkakitaan, pwede kong sabihin na i-fix outer barrel natin yan kung gusto ko lang kumita, di ba? Pero hindi ko ma-attempt na i-fix outer barrel yung mga China unit, then eventually bibigay yung ibang mga piyesa nila, no? Yung mga China unit, design talaga yan para magamit mo ng 1, 2 araw, 3 araw lang. After that, lalabas na yung problema niya. Lalabas na yung mga sumpong, lalabas na yung mga bagay na pintas mo sa kanya, di ba? Talagang hindi sila design para tumagal ng pangmatagalan. Okay? Sorry dun sa mga nagmamay-ari nitong unit na to. Wala po akong balak basagin kung ano man yung trip nyo or what. Ang sa akin lang, dahil nagbablog ako, kailangan sabihin ko yung totoo doon sa unit. Hindi ko pwedeng itago, hindi ako pwedeng magkunwari, hindi pwedeng wag ako magsalita ng totoo para lang ma-please ko kayo, no? Pasensya na, pero sasabihin ko sa inyo yung unit nyo. Kung ang unit nyo is ENC 2011 High Kappa, laglag po yan, no? Laglag yan, at saka para kayong bumili ng sakit sa ulo. Okay? Bakit ko sinabi to? Kasi for shipping to para sa ating ka-airsoft, no? Bakit ko sinasabi to? Kasi kailangan kong sabihin to, no? Para at least people know what to expect kung ganito yung unit nila. Okay? This is the unit of Mr. Alcantara Pisebre. Ito po yung ide-demo, ito po yung ite-test fire natin sa inyo. Okay? So, this is the unit and together with the magazine. Ayan, release the magazine. Okay, then plain and simple, wala siyang optic sight, naka-bomar, walang upgrade, wala lahat, as in from the supplier, diretso yan, no? So yun, wala siyang upgrade. Ayan, makikita niyo yung barrel niya, ayan, no?
lakas ng kalog, di ba? Kasi nga hindi siya naka-fix outer barrel, okay? Ngayon, start natin. So, syempre kahit naman China, kailangan, alagaan pa rin natin. Kailangan pa rin natin na, nasa na yung reloader ko? Ba't wala? Reloader. Bakit? Para akong may naumulto, ah. Hawak ko na kanina eh. Sandali. Ayun, okay, no? Yung kahit China pa rin siya, kailangan pa rin nating ingatan, di ba? Okay, so press the valve, output valve, then inlet valve, okay, no? So press the valve, then sprayan natin ng konting oil. Para sa yung oil, para maprotektahan natin yung o-ring para hindi masira, okay? At saka yung wear and tear. Then sa inlet valve sa ilalim. Okay. After that, syempre, sa unit, ikakasa po natin, ilalak po natin to, then sprayan po natin ng slide stopper, at saka sprayan din po natin ng nozzle. Yan. Then release, then rest. O, yun. Okay, no? So, ngayon, maglalagay po tayo ng hangin dito sa magazine. Kahit naman hindi siya naka-fix outer barrel, na-trigger job naman to at saka na-fine tuning. Kaya, may bawi ka pa rin. Mas matipid pa rin sa hangin kaysa dun sa iba. Okay? Basta tandaan nyo to, no? Pag dito kayo sa Bigman nakabili, yung unit na gagamitin nyo is na fine tuning agad yan. Na fine tuning at saka na trigger job na agad yan. Kaya less na yung mga pwedeng masira dun sa unit kasi nag-undergo ng quality inspection yan before ninyong bilhin. Okay? So, upside down, isakto mo lang muna, then press down. 1 and 2. Okay? 2 seconds pa rin. Nakita nyo naman, hindi naman to upgraded, pero still, sabi ko nga, nagdaan siya sa fine tuning at saka sa trigger job, kaya maganda ang performance kahit papano. Basta dito nang galing sa Bigman. Okay? Ngayon, speed loader, hatakin to pababa, put your right thumb here, then lagyan natin ng bala, no? Okay. Maximum rounds ng isang high kappa is 27 rounds. Pero hindi advisable na punuin ng 27 kasi masisira yung spring. So 20 to 23 lang or lesser, pwede na yon. Kumbaga masasabi nating ayos na yon. Okay? Then pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Kunin ko lang yung target natin mga ka-airsoft, no? Okay, this is a 2011 China edition budget meal. Firing tayo. Firing! Hindi nag-open slide. Maybe kinapos sa gas. Ngayon, dagdagan pa natin ng konti. Okay? Minsan may encounter nyo yun, kakapusin sa gas kaya hindi mag-open bolt. Tapos minsan may encounter nyo yung mga ganun dahil sobrang lamig na ng magazine, at minsan dahil sa unit, no? Minsan may depekto na yung unit dahil nga China, so wala tayong magagawa doon, no? Okay, so pasok natin sa unit, kasa ready to fire. Firing. Yun. Medyo nagkakaroon ng problema yung pag-open slide niya pag malamig na yung magazine, no? Expected na natin yun sa China, no? Mapapansin nyo naman pag mga ang demo test fire natin is Taiwan, talagang 99.99% perfect, no? Pero pakatulad nito, hindi siya nag-open slide. I think merong problem sa slide stopper niya or what. Baka kapos na sa gas eh, no? Yun. Yun. So, si Taiwan, kahit konti na lang yung gas, pahina na, naubusan ng bala, i-open slide niya yung unit. Kahit konti na lang yung gas niya, no?
hanggat kaya pa niya. Pero ito, pag marami pa siyang gas, dahil nga China siya, pag marami pang gas, oo, mag-open slide siya, pero pag konti na lang yung gas, hindi siya mag-open slide. Tulad ngayon, ayan o. Mag-open slide, di ba? Fire natin. Ayan, konti na lang. Madami pa rin eh. Ayan. Ayan, ayaw na o. Kasi konti na lang yung gas niya, at saka ayan na, malamig na sobra yung magazine. Okay? So, this is the unit. Wala na tayong magagawa dun, no? Kasi kahit anong gawin natin, China pa rin yung unit, eh, no? So, talagang normal yon na may experience nyo yung mga konting defect na gano'n, no? Pag mga China unit. Learn how to manage your expectations, no? Siyempre, bumili ka ng China, don't expect na kasing quality siya ng mga Taiwan, no? Naghanap ka ng mura, accept mo na later on mapapamura ka rin dahil sa performance niya. Okay? So, unit na ito, unit ng ating Airsoft Alcantara Pisebre. Ito na po yung unit mo, sir. As much as I want, ayaw ko sana mapunta sa iyo yung ganitong unit, pero ikaw ang may gusto, so wala po ako magagawa, no? Hanggat maaari, ipapaliwanag ko na wag yan, wag na lang yan, dagdagan mo na lang ng konti, nandun ka na sa mas quality, sa mga Taiwan. Pero kung talagang makulit, kung talagang ayaw ng ka-airsoft, wala po tayong magagawa doon, no? Kumbaga, sarili niya yon, ang masusunod, yung gusto niya, at hindi yung gusto natin. Okay? Tayo, hanggang ano lang tayo, hanggang payo, hanggang advice lang tayo. Kung susundin tayo ng ka-airsoft, maganda. Kung hindi niya tayo susundin, pasensya. Okay? Unit na ating airsoft, Mr. Alcantara Pisebre. 2011 High Kappa China Edition. Okay? So, next unit natin. Unit na ating airsoft, Sir Alvin Estacio or Estacio. Okay, ang unit niya is the pair of AW Custom High Kappa Infinity 5.1, no? Makikita nyo, parehas yan ng design, parehas ng laki. Ang pinagkaiba is yung color. Ayan, no? Itong isa is pure black, itong isa is pure silver. Ano ba ang AW Custom? Bago sa pandinig namin yan, Big Man. AW Custom is a Taiwan brand, no? Taiwan brand na yung mga mahihilig dyan sa WE, ang WE kasi is the entry level pistol, no? Yan yung pinaka entry level ng Taiwan. Siyempre, si WE meron rin siyang high-end version na tinatawag, which is doon na pumapasok yung AW Custom. Brand yun, no? Brand, okay? Parang sister company ni WE, while si WE puro entry level, unlicensed unit. Si AW Custom, some of the unit ni AW Custom are fully licensed but not all, okay? Hindi lahat fully licensed. Yung iba lang, pero yun nga, matatawag to na yung iba fully licensed, yung iba hindi. Okay? Parang ano pa rin, imitation, imitation ng live, no, ng tunay, okay? Kumbaga, halos kasing katulad ng live, no? Okay, so, unit ng ating airsoft, Mr. Estacio, okay, no? Isang black at saka isang silver. Ang ganda, di ba? Pakita natin. Okay. What is good and special about this, no? Normally, hindi naka-fix outer barrel ang mga unit na ito kahit AW Custom sila. Pero dahil ni-request ng ating ka-airsoft na i-fix outer barrel, i-finix outer barrel na rin natin. Okay, yan. Kung makikita nyo, yan. Meron siyang konting kalog, konting-konti lang. Parang hairline lang na kalog. Pero other than that, pag ikakalog natin, yan, wala naman. Makikita nyo, stand-alone yung barrel niya, wala siyang compensator. Okay? Ayan, kung makikita nyo yan, ganyan lang itsura niya. Yan, yan, walang kalog. Oh. Ngayon, upgraded na rin ang HAPAP rubber ng mga AW Custom. Ibig sabihin, iba sila sa HAPAP rubber ng mga WE. Okay.
Ang isang ayaw ko lang sa AW Custom at saka sa WE, isa sa mga pinakaayaw ko, is mayroon siyang dummy firing pin. Okay, no? Yung dummy firing pin na yan, eventually, lumuluwang yan. Dumarating nga sa puntong tumatalsik yan, no? Tumatalsik, lumuluwa, paano ba sabihin to? Naaalis. Okay, no? Kaya from time to time, siguro every week or every month, depende sa paggamit mo, please make sure na chine-check nyo yung firing pin yung nasa loob at inihigpitan nyo. Kasi pag dumating sa puntong lumuwang yan at tumalsik, mahirap hanapin yung spring kasi super liit. Yung spring nito halos kasing laki, ay kasing taba lamang ng pinakamalaking karayom. Ganun lang, no? Kaya kung sakaling tumalsik, sa batuhan, sa sahig, sa kahit saan man, medyo mahihirapan kayong hanapin siya. Kasi maliit talaga siya, di ba? Okay, so what is good and special about this? Formado na. Look at the magwell. Diyan nakilala ang pagiging Infinity. Look at the grip. Ang ganda niya, di ba? All in all, barakong-barako, napakaganda. Pero, yun nga lang, still powered sila by a high kappa with a 27 rounds of maximum capacity. Okay? Yun lang naman. Wala naman na present din ng ambidextrous na safe, ang hammer, ang beaver tail, ang trigger. Look at that. Naka-straight competition trigger. Napakasarap, di ba? While this one is, look at this, naka-curve, di ba? Ito naman, naka-straight. Yan, no? Parehas yung competition trigger, kaya lang magkaiba sila when it comes to dun sa shape, no? Adjustable ba to? Okay, hindi siya adjustable, fix siya kasi competition nga siya, no? So, napakasarap naman gamitin. Let's start, okay? By putting up a silicone dun sa unit. Press the valve, then spray. Okay, after that, yung isa rin. Press the valve and spray. Ayan. Okay? Then sa unit, syempre, lagyan natin ng lagyan natin ng silicone oil, itong slide stopper. Then lagyan natin yung nozzle. Ayun. Release, then rest. Yung isa rin, ganun din, no? Kasa, ilak, lagyan natin ng silicone oil sa slide stopper. Lagyan din natin doon sa valve. Ayun. Then release, then rest. Ito nga po pala yung target ninyo, mga bossing, no? Okay, alisin lang natin, medyo malaki Okay, so let's begin by putting up a silicone oil upside down, then press down. 1, 2. 2 seconds lang, okay na yon. 1, oops. 1, 2. Okay. After that, lagay na po tayo ng ating bala using our quick loader, no? Hatak to pababa, all the way, then dito po isushoot yung bala. Pump lang po, maximum rounds is 27. Ang allowed lamang na ilagay is between 20 to 23 para hindi po siya masiraan ng spring. Hatak pababa, spray. By the way, mga ka-airsoft, ang magazine nito is parehas lang, vice versa, pwede natin gamitin, no? Baka sabihin nyo kasi nagkapalit yung magazine. Hindi nagkakapalit kasi parehas lang po to, okay? 2011 High Kappa by AW Custom, Infinity 5.1, pasok, kasa, ready to fire, firing! Open bolt kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then the slide. Then release the hammer by pressing the trigger. Okay. Sarap, ang sarap niyang gamitin, no? Solid, antinding dumiin, antinding sumipa, no? Okay. 2011, again. AW Custom 2011 5.1 Infinity Edition High Kappa Series. Test fire. Firing! Open bolt, wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger.
Iba siyang dumiin. Grabe itong mga hikapan na to. Napakatindi nila, no? Tapos, ganun, pag hindi mo na gagamitin or matagal mong hindi gagamitin, itatabi mo na. Make sure na walang lamang bala at syempre, mas maganda kung walang lamang hangin. Yun. Tapos, bago itabi, yung mga excess na oil, make sure na mapunasan lahat. Okay? Unit natin kay Airsoft. Alvin Estacio. Okay, no? Napakaganda para dun sa kanila mag-asawa, para raw kay Madam at kay Bossing. Ayan. Firing sila during their weekend vacation, no? Okay, yun. Napakaganda nito mga unit na to at napaka sasarap gamitin, no? Okay, magkano po ang pinakamurang pistol nyo, Sir Danilo Falcon? Mag-message po kayo, sir, para po malaman ninyo yung info. Paano po umorder online? Mag-message po kayo para po malaman nyo yung info at kung paano. Sir, yung gas, kahit anong Glock po ba pwede? Lord Mac, maliktad yung tanong mo. Yung Glock, kahit anong gas ba pwede? Hindi yung gas, kahit anong Glock po ba pwede? Dapat, yung Glock, kahit anong gas po ba pwede? Dapat ganon, okay, no? Medyo hindi ko alam kung sino nagbenta sa inyo ng airsoft, pero kasi mga ka-airsoft, no? Dito sa hobby na to, actually, there's no room for bonging, eh. Dito sa hobby na to, there's no room for lokohan. Dito sa hobby na to, there is no room for anga-angahan, no? Dito sa hobby na to, ang kailangan, matalino ka. Bakit? Hobby to ng mga taong matatalino. Hobby to ng mga taong disiplinado. Hindi pwedeng bonjing ka sa pag-i-airsoft. Mapapahamak ka. No, kung bonjing ka or aanga-anga ka, wag ka na lang mag-airsoft, no? Ako lagi kong sinasabi yan, hindi sa pinagdadamot natin ng airsoft, pero may mga bagay na hindi babagay sa iyo sa klase ng pagkatao mo, di ba? Kumbaga, kailangan maging smart tayo, no? Kailangan ipakita natin na deserve natin mag-airsoft. Na pwede sa atin yung airsoft. Huwag natin ipapakitang bonjing tayo kasi pag pinapakita mong bonjing ka, nakakadismaya, di ba? Nakakadismaya, pinapatunayan mo na parang hindi pa para sa iyo yung airsoft, no? Walang space dito sa hobby na to yung mga taong bonjing, no? Walang space dito sa hobby na to yung mga taong hindi disiplinado at hindi marunong umintindi. Okay? Wag nating ano, no? Kasi sabi niya, sir, yung gas kahit anong Glock po ba pwede? Mali 'yun. Dapat yung Glock po ba kahit anong gas pwede? O, di ba? Dapat ganon. Okay, no? How about Army Armament po? China din naman yun. Army Armament is assembled in China, but not purely China. Army Armament is hawak ng JAG Precision. Ang JAG Precision is a US-based company, no? Kung magre-research ka, hawak ng JAG Precision ang Army Armament, US-based company ang JAG Precision. Okay, no? Tapos, ayun, no? Shoutout Boss Idol Big Man Jamar Iraham Hernandez. Ano use na pinapaikot-ikot ang baril habang pinuputok? Pinapaikot-ikot ang baril habang pinuputok. Anong use? Viejo Loco, ang tanong mo, anong use ng pinapaikot-ikot ang baril? Kailan mo ko nakita ang pinaikot-ikot ko ang baril? Ha? Kailan mo ko nakita ang pinaikot-ikot ko? Ganon? Pinaikot-ikot ko? Hindi ko pinapaipaikot. Okay? Hindi ko pinapaipaikot. So, kung nakikita mong ginaganon ko, sinisway ko, kasi sumisipat ako ng kaliwa, sumisipat ako ng kanan. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, dito sa vlog natin, bawal ang bonjing.
Nakita, ang pinapaikot, ang pinaikot, ginanon. Ginanon. Yun ang pinaikot. Or ginanon. Yun ang pinaikot. Pero kung nakikita mo na gumaganon ako, pak, 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 pak. Kasi kumukuha ako ng sipat sa kaliwa sa kanan. Okay? No? Yan, yun lang yan, no? Haba lang, boss, no? Haba lang ng pangunawa, haba lang ng pangunawa, haba lang ng lawakan lang ang pag-uutak, no? Huwag tayong maging huwag tayong magpakulong dun sa loob lamang ng isang bilog, no? Kumbaga, kailangan umalis tayo sa comfort zone. Lumabas tayo sa comfort zone. Okay, no? Bakit ko kailangang paikot, bakit ko kailangang ikaliwa kanan? Kasi meron akong target, kaliwa kanan. Okay? Meron akong tinatarget kaliwa kanan, hindi lang puro dito. Siyempre, kung butas-butas na to, sisipatin ko ito, sisipatin ko ito, sisipatin ko ito, sisipatin ko ito. Okay, no? Alam mo, bossing, hindi ako dapat magpaliwanag sa'yo. Okay, no? Kahapon ka pa eh, no? Kagabi ka pa eh. Bumabanat ka ng mga pangit na banat, mas madaling i-block ka kaysa paliwanagan ka. Yun ang nakikita ko sa klase ng pagkatao mo. Mas madali para sa akin kung iba-block na lang kita kaysa paliwanagan kita. Okay? Okay. Glock 17 naman, boss. Iyan ko na. Sige, sir. Pag merong umorder ng Glock 17, manood ka ng ating vlog ng Glock 17, no? Kailan kaya makakabili ng airsoft, sabi ni Romel de la Cruz Clemente. Paki-block na lang tong kahapon pa to, yung Viejo Loco. Hindi para sa page natin to. Yan. Okay, bye-bye, no? Bye-bye, no? So, tandaan nyo, sabi ko nga sa inyo, itong page hindi pwede sa mga bonjing, hindi pwede sa mga walang disiplina. Yung mga toxic, alisin na lang natin kagad sa page. Walang kakwenta-kwenta yan, no? Okay, no? How to avail unit nyo po? Siyempre po, mag-PM po kayo para po maka-avail kayo para malaman nyo yung mga mga details na kailangan ninyong malaman. Okay, no? Kailan kaya ako magkaka-airsoft? Sabi, no? Sabi ni Romel de la Cruz. Sir, lang, positive lang, no? Ipon lang, no? Kasi ganito, no? In reality, wala namang mamimigay sa ng airsoft. In reality, para magka-airsoft ka, kailangan magtiyaga ka, kailangan mag-ipon ka, no? Yun yung in reality, no? Kaya ako, masasabi ko lang palagi, tiyaga lang po, magtiyaga lang tayo, law of attraction, mag-ipon tayo, bukod sa pagtiyaga, sabayan pa natin yan ng dasal, no? Na sana, God, Lord, Panginoon, sana makaluwang-luwang ako, sa mga bayarin ko, sana makabayad ako ng maaga para kung merong sosobra sa pera ko, makapaili naman ako ng airsoft, maranasan ko man lang yung magka-airsoft, matapos ang mahabang pagsisipag ko sa loob ng isang buong linggo, at the end of the day, makabili man lang ako ng airsoft. Yun, magdasal ka, magsumikap ka, pagpapalain ka. Lagi mo lang sasabihin sa sarili mo, sana makabili ako, soon makakabili ako. Ayan, no? Lagi lang positive, no? Kasi, yun nga, lagi ko sinasabi sa inyo, pag ikaw nangarap ka na makakapagtapos ka ng kolehiyo, ng pag-aaral, makakatapos ka. Sabayan mo ng tiyaga at pag-aaral. Pero, kung ang lagi mo sinasabi, ang hirap naman ng college, ang hirap mag-aral, hindi ka makakatapos. Kasi, dinadama mo yung hirap di ba? Inuuna mo yung reklamo Hindi ka talaga makakatapos. Pero kung sasabihin mo sa sarili mo, someday makakatapos ako ng pag-aaral. Someday makakagraduate ako. Someday makakakuha ako ng maayos na trabaho. O, di ba? Law of attraction, yan ang mangyayari sa buhay mo. Okay? Kaya ganun lang mga ka-airsoft, no? Lagi lang tayong, siyempre kailangan matyaga ka, masipag ka, at the same time, hingin mo yung pagpapala ng Panginoon. Okay? Oy, boss, shout out. Kakauwi lang galing work bago magkape. Pew muna. Haha. Sabi ni Sir Jojo, no? Okay, no? Tama yan. Sarap, no? Ito si Sir Jojo.
Simple lang ang buhay. Pagkatapos sa trabaho, uuwi, pag-uwi, pew, 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 pew. Sarap! San ka pa, di ba? San ka pa, no? Okay, mega live shoutout, brother Bigman, pa-shoutout, idol Bigman, from Japan here, idol, Okunushi Shotaro. Hello, Sir Okunushi Shotaro. Maraming salamat at tinatangkilik nyo ang ating mga live, no? Maraming salamat. Stay safe, ingat po kayo dyan sa Japan. Bossing, mabuhay ka po hanggat gusto mo. Okay, no? Okay, idol, kita talaga. Lagi kita pinapanood sa mga vlog mo. Thank you, Sir Romel, no? Shoutout, idol, Bigman, Hobby Shop, Naning Almeda. Okay, no? Okay, mga Kersop, announce ko lang, no? Tomorrow is our journey on the north, okay? Pupunta kami ng Pampanga, pupunta kami ng Nueva Ecija. Dalawa sa Nueva Ecija ang ating imimit, and after ng pauwi, San Rafael, Bulacan. Okay? Kaya apat ng Airsoft ang ating pagsisilbihan tomorrow. So, pwede pa ba magpahabol? Yes, pwede pa magpahabol, no? Tarlac, Bataan, Nueva Ecija, Pampanga, and Bulacan. Kahit nasang ka dyan sa area na yan, pupuntahan kita. Dala ko unit, 50 piraso. Pumili ka ng unit mo on the spot. Lahat mahahawakan mo, then pumili ka, then i-test fire mo, saka ka magbabayad. Okay? Pag hindi ka nag-enjoy, wag mong babayaran. Okay, no? Pero imposibleng hindi ka mag-enjoy kasi napakagaganda, napakaayos, at napakasasarap gamitin ng airsoft ng Bigman Hobby Shop. Okay, no? Ayan, no? Saan na ba ako? Nabati ko na ba lahat? Ayun. Yun lang, no? Mga airsoft, sa mga nag-share ng ating live video, maraming salamat sa inyo, no? Sa mga hindi pa nag-share, mamimigay po ako ng t-shirt itong darating pag nagbigay na sa akin si Facebook ng list for the month of May ng mga top sharer, top fan, top follower, yung mananalo doon, mamimigay ako ng t-shirt. May pagkakataon pa kayong humabol habang wala pa yung list. Pwede pa kayong humabol. Share nyo lang po yung ating live video para po dumami tayo sa ating community at para maraming makaalam ng mga vlog, ng mga ginagawa nating guides, review, and tips, yung mga binibigay natin sa inyo. Okay? Ang lahat ng unit ngayon, lifetime warranty. Okay? Nasira to ng 1 year, ng 2 years, ng 3 years, 4 years, up to 5 years. Kahit kailan masira, re-repairin natin, dadalhin nyo lang po sa shop. Lifetime warranty ang lahat ng unit. Okay? Hindi lifetime sin mode ng dealer, no? Dito sa Bigman, hindi uso yung sin mode. May problema yung unit mo, gusto mo ng mabilis na reply, tawag ka kagad. Okay? Mag-effort ka, tumawag ka para ma-resolve natin yung problema ng unit mo. Okay? Mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, nang iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Bigman. Okay? Bigman, sign out. Okay, thank you. Hindi ko makita.